strong reactions. Nakatulong po yung reactions po ninyo mga Marcos loyalist. So finally, si Inday Sara naglabas na po ng statement supporting Bongbong Marcos. Basahin ko po sa inyo itong balita galing sa Philippine Daily Inquirer at mamaya parinig ko sa inyo yung mismong recorded statement ni Inday. Ito muna, update. Vice Presidential Aspirant and Incumbent Davao City Mayor Sara Duterte calls for solidarity sa gitna ng mga issues daw of alleged dynamics with the Duterte circle. Ang ibig sabihin yung, alam na ninyo, hindi pagkakainintindihan. Sabi niya, iisa lang naman ang ating mga pangarap, ang pagkakaroon ng mas matatag, mas mapayapa, mas maunlad na bansa. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos. At para sa akin, matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Sa muli, nananawagan ako ng pagkakaisa. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang magandang nasimulan ni Pangulong Duterte, kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. So, yan po mga kababayan ang statement ni Inday Sara. Assalamualaikum. Tapos na po ang November 15 pero nagsisimula pa lang ang ating laban. Alam ko na mahaba at mahirap ito, pero kampante ako na sasamahan at tutulungan ninyo ako hanggang sa dulo. Hanggang maipanalo natin ito para sa ating mahal na bayan at mga kapwa Pilipino. Sa totoo lang, ang nag-uumapaw ninyong suporta ang nagbibigay sa akin ngayon ng tibay at lakas ng loob at inspirasyon. Kung hindi po dahil sa inyo, out na po ako dito. Ngayon ay gusto ko sanang simulan ang ating laban sa pamamagitan ng isang panawagan. Magkaisa po tayong lahat ng mga sumusuporta sa Administrasyong Duterte. Iisa lang naman ang ating mga pangarap, ang pagkakaroon ng mas matatag, mas mapayapa, mas maunlad na bansa. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin, matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito. Pero gusto ko lamang na linawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Walang sinasagasaan. Walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi. Sa muli, nananawagan ako ng pagkakaisa. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang na simulan ni Pangulong Duterte, kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. The people will make me strong. And it is through our solidarity and unity that we will be able to build a stronger nation. Shukran. Ano po yung masasabi ninyo? Sol? Okay na ba yun? Anyway, tingnan natin kung ano mga kababayan yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Kung yung ating Pangulo mismo ay i-tone down yung kanyang attacks kay BBM. Ito is statement ng kanyang anak.
But, mga kababayan, ang maganda rito kasi yung partido ni Bongbong Marcos nagpalabas ng statement sana yon nandito yon sabi rito, mga kababayan, gusto nilang i-adapt at isama sa line-up ng senatorial candidates si President Digong. Di ba? And even yung Kilosang Bagong Lipunan, gusto din pong dati na sila na sumusuporta sa ating Pangulo. Gusto nilang ipagpatuloy na muli, ipagpatuloy yung support kay President Digong as he is running for senator. O ngayon, ano Mr. Maravillas, yung tingin mo? Tagumpay. Tagumpay yan sa tagumpay ito kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Ang ibig sabihin, finally, na-realize po ng kampo ni Inday Sara that it is, very, very difficult para sa kanya kung lumaban siya, mga kababayan, na separate with Bongbong Marcos. Kung sinunod niya yung kanyang tatay, di ba, sabi ni, kaya masama yung loob niya, sabi niya yon dahil mataas yung ratings ni Inday, pero lumaban lang, mga kababayan, nag-slide down siya to vice presidency, accusing Lakas and accusing BBM and yung mga nakapaligid kay BBM na minamanipula si Inday Sara. And that's the reason why the President on Saturday, mga kababayan, nagpalitaw ng statement that he may run for the vice presidency. Na ibig sabihin, lalabanan niya yung kanyang sariling anak. Yon, bluff man lang yun ng ating Pangulo. Kay Inday Sara, hoping na yung kanyang gusto na tumakbo for president, ayun ang sundin ni Inday Sara. Kaya lang siguro, sabi ko ka, yung analysis natin, nakita ni Sara, baka hindi niya sumama sa akin itong mga Marcos loyalist. Mahirapan tayong manalo. So, dito muna ako sa pagka-vice presidente. And because of the, reactions, strong reactions, nakatulong po yung reactions po ninyo mga Marcos loyalist. Na-realize ni Sara na pag hindi niya natin, kasi nasaktan yung mga Marcos loyalist with the attack of the president, accusing BBM na pro-communist, di ba? In accusing BBM na minamanipula si Sara. So, with that, nagkaroon ng strong reaction yung mga Marcos loyalist. Sabi nila, we will just vote solo to protect BBM. Yan, nakita natin yan sa mga reactions dito sa ating video. And sa aking reading po, that's the reason why
nagpalabas nitong statement si Sara na magkaisaan niya tayo. It is a tactical move, mga kababayan, kasi isa pa, nakita niya yung ratings, yung latest survey, kahit hindi pa sa nag-file ng Vice President, isinama na ng social weather station yung pangalan niya as a possible candidate for Vice President. Nakita niya doon, malayo yung kanyang ratings. 25% lang yung sumusupport sa kanya as against Tito Soto na ilan yun? 45% yata. Tama? 47 si BBM eh. Tapos si Lenny, 18%. Tama? So si Soto, 45 yata, yun o 44. Tingnan ko, para para hindi ako magkamali sa data po. Kita niyo si Lomi. Robredo urges forgiveness, promotes unity among people split by politics. Kinopya na naman po yung agenda ni BBM. Yun, unifying leader siya. Yung branding. Di ba? So na yun. Mga kababayan, ibigay ko sa inyo yung 47. Tama. Ito. Yeah. BBM 47, Soto 44 pala. For Vice President. Si Lomi, 18%. Si Inday, 25%. So, with that, naisip niya, pag nagkaroon na niya ng solo voting or could be nagalit yung mga Marcos loyalists, so they will not vote for me, talo ako rito. Kasi, siyempre, tingin ng mga Marcos loyalists, ginamit lang sila. In 2016, bumoto sila kay Digong. Pagkatapos ngayon, nalalaban si BBM for President, binigyan ng kalaban ng ating Pangulo, si Bongo. And the President has stated na never niyang ginusto yung mga Marcoses. So, nasaktan siyempre yung mga Marcos loyalists. So, ang desisyon nila is to vote solo in Jan Inday Sara. So, para ang tawag doon, to win back the support, mga kababayan, ng mga Marcos loyalists. Kaya nagpalabas siya ng ganong statement. Pero mag-iingat po tayo, mga kababayan. Kasi po, yung grupo ng ating Pangulo, sigurado hindi yan magsusuporta. So, it will become, tawag doon, one-sided love affair lang po. Bakit ko nasabi? Tingnan ninyo ang grupo ni sila lang. Bongo ang presidente, si Sara for Vice President, si Digong for Senator. You see? So, sa kanila lang, one-sided love affair.
Di ba? Whereas, si BBM, napakaganda ng ugali ni BBM, gustong i-adapt at isama sa line-up niya, maging si Digong. You see? Of course, si Sara kasi inadapt na nga po. Sa side ng mga Duterte, si Sara lang yung nag-recognize finally ng adoption. The reason for that, mga kababayan, sa aking tingin, it is because of the possible repercussion ng mga statements ng ating Pangulo. Nasaktan yung mga Marcos loyalists and it could result sa junking po. Kahit yun pa, sabihin ni BBM, ito yung ating kandidato si Inday Sara because of the statement of the President attacking BBM. Ang mangyayari, mga kababayan, ay vote solo. Or if not the vote solo for President, ang ipapartner nila, itatandem nila sa balota. Hindi po si Inday Sara. Kundi si Tito Sen. Sabi ko nga, yung statement ni Inday Sara, napakalinaw. Gusto daw nilang ipagpatuloy yung nasimulan ng kanyang tatay. Kung ako ang tatanungin ninyo, kung ito man lang yung ipagpapatuloy, wag na. Di ba? And Inday Sara, mga kababayan, pro-mandatory siya. Wag na. So, ang mangyari niyan, magiging kontrahan lang sila, mga kababayan ni Bongbong Marcos, pag sila ay nanalo pareho. So, hindi rin magiging katulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Kasi yung sinusunod ni Inday Sara, mga kababayan na agenda na mga yung sinimula ng kanyang tatay. Whereas si Soto, mga kababayan, anti-mandatory siya. Pro-life, respecting the rights of the Filipino people. It is, magkatugma ni BBM, respecting the rights of the Filipino people insofar as itong, alam na ninyong, krisis na atin pong kinakaharap. So, with that, mga kababayan, bahala na kayo. Kung ako ang tatanungin ninyo, hindi ako kakagat doon sa statement ni Inday Sara. Yan isa pa, gusto kong tingnan ninyo. Ito, supporter ito po ni President Digong. One-sided love affair lang sila, talaga. Ito. Si Crisitcho, si MJ Kiambao Reyes. So, kilalang tawag dito, supporter ito ng ating Pangulo. Sabi niya, Bong 1 and Bong 2. Si Bongo ito ang isa. Yeah. Carrying Sara. Bong 1 is carrying Sara. Bong 2 or Bongbong is also carrying Sara. Ang panawagan ngayon ni Inday, magkaisa. Sabi po niya. So ngayon, ang tanong ganito. Is it fair na on the side of the Marcoses, all out yung support sa mga Duterte. All out kay Sara, all out sa ating Pangulo. In fact, basahin ko sa inyo, mga kababayan, yung statement ni Bongbong Marcos. Sabi po rito, as published by News 5, November 14. Sabi niya,
Sa palagay ko, yan na yata ang pinakamalakas na tambalan pagdating ng halalan. Ang bala ko talaga ay i-adapt si Pangulong Duterte dahil ang kanyang pronouncement ay siya raw ang tatakbong vice presidente. 14 ito a day before, Sunday, a day before na magtapos yung substitution. Kung si Inday Sara man, edi BBM Duterte pa rin, edi napakalakas pa rin noon. And that would be a very, very good team to campaign for at maganda ang pag-asa namin sa darating na halalan. So to the minds of all out siya. Si BBM all out sa Duterte. Be it yung yung tatay o yung anak. And never na nagpalabas ng sagot na it could inflame the situation po. Matapos na i-falsely accuse ng ating Pangulo na pro-communist si BBM at minamanipulate yung kanyang anak. Wala tayong narinig sa kanya. Ngayon, that is on the side of BBM. Tingnan ninyo, on the side of the Dutertes, anong ginawa? Ang response ng mga Dutertes, mga kababayan, binigyan ng kalaban si BBM. Sino? Si Bongo. Ano sabi ni Bongo? Kung ako ang masusunod, siya ang pinakamalapit sa puso ko na maging katandem, referring to Sara. Kung ako po ang tatanungin, kung ako ang pipiliin ko si Mayor Sara Duterte. So they are all for Sara only. But the camp of Duterte, split sila. Si Sara, sabi niya, si Bongbong. Pero yung tatay at yung pinaka-close aide niya, si Bongo, nilabanan si Bongbong Marcos. Is that fair? Yun ang tanong ko po sa inyo, mga Marcos loyalist. Hindi po ako baga iniisip ninyo, I'm sowing division. Hindi po. Sino man ako mag-divide sa inyo. Ako, ina-analyze ko lang po yung mga situation para hindi po tayo maisahan. Tama? Naisahan na po tayo noong 2016, including me. Huwag na kayong paisa. Yan na lang. Pero kung yun ang decision po ninyo, ano magagawa ko? Ako, ina-analyze ko lang po kung ano ang situation natin dito. Di ba? So, sabi ko nga, kung bakit siya nag-give in, it is because of the survey ratings. Nakita niya na hindi uobra. I'm referring to Inday. Hindi uobra kung susundin niya yung tatay niya. Lalabanan niya si Bongbong Marcos. Because I tell you, hindi man ng iba siguro tanggapin yung aking sinasabi. But tanong ko sa inyo, mga Marcos loyalist, mananalo ba si Tatay Diggs in 2016 without your support? Makukuha niya yung 16 million? At kung may 16 million na boto si President Digong at naniniwala siya na all of these are DDS original, hindi man Marcos loyalist, bakit hindi itinuloy ni Sara yung kanyang plano na run Sara run? Yun ang tanong doon. Nanigoro lang po si Sara. Nanigoro siya.
And that's the reason why nag-slide na lang po siya. Unang-una, possibly mga kababayan, yung sinasabi kong negosasyon failed. Yung possible Sara-BBM tandem. And that's the reason why si BBM po nang tanungin ng media kung mag-slide siya, hindi niya. Never niya ako mag-slide. And I'll never withdraw my candidacy. That strong statement of BBM, yun ang naging rason mga kababayan kung bakit walang magawa yung mga Duterte, and Inday has decided to run for Vice President at inabandon niya yung kanyang tatay. So, yun ang nangyari sa senaryo, mga kababayan, sa tingin ko. And sa galit ng ating Pangulo na hindi na, remember si Bongo po, di ba Vice President siya? Ayun. Yung president nilang naka-placeholder po, si Bato. Nang mag-fail yung mga negosasyon, sa galit ng Pangulo kay BBM, kaya nga kung ano-ano yung pinagsasabi, accusing BBM as pro-communist, attempting to, destroy the name of BBM, which is very impossible yung akusasyon niya. Lahat, tawag doon, nagbumirang sa kanya. Backfire. So Bongo, inilagay na lang niya. Sinabihan niya, mag-file kang Pangulo. Gets ninyo? Maniwala siguro ako kung yung ating Pangulo, pa-withdrawin si Bongo. Maniwala pa ako sa unity na sinasabi ni Inday Sara. Di ba? Kung pa-withdrawin si Bongo, all out si BBM sa Duterte, then the Duterte should reciprocate. Di ba dapat ganon? Hindi yung one-sided love affair. Si Sara hindi binigyan ng kalaban, inadapt, mga kababayan, and in fact, yun ang choice mismo ni BBM. Una, yung tatay. Pagkatapos, pagdating ng oras, si BBM binigyan ng kalaban, linagyan ng kalaban. Tama ba yun? And he publicly announced, wala niya akong tiwala sa iba, only si Bongo lang yan, may tiwala ako. So anong ibig sabihin nun? Wala siyang tiwala kay BBM. Inaccuse pa niya na minanipulate yung anak niya. Again, ang reading ko with a statement of Inday is to win back the support of the Marcos loyalists. Ingat po kayo, Marcos loyalists. May kasabihan po, kapag ang sumalubong sa iyong pagdating, sino ba nagsabi niyan? Parang si Dr. Orsi Rizal yata. Maamong mukha't may pakitang giliw, lalong pakaingatan, kaaway na lihim. What we hear right now, especially with the dominant voices right now in opposition to him, is more of a caricature of somebody that they would like for people to believe. I knew the man.
serbisyo sa tao, ang serbisyo sa taong bayan, sa sambayanan at sa bansa na aking natutunan, hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang yumang Pangulong Ferdinand Marcos.